po, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po again sa Chris Build tutorial po natin. So, bago po tayo mag-umpisa, sabihin muna natin ng 3 beses na ako ay matalino, ako ay matalino, ako ay matalino. So, yun po. So, ngayong araw na to, pag-uusapan po natin kung paano ba natin gagawin yung sa client application po natin or yung tinatawag ting web application po. Yun po sinasabi natin, yung PHP dati-rati po. So, pag-uusapan po natin kung paano po natin i-communicate or i-connecta si PHP at saka si database. Dito din po, mapag-uusapan po natin si MySQL, si Bootstrap, si CSS, si HTML, so sila po. So, matatakol po natin sila. And then, isali na rin po natin kung paano tayo mag-install ng MySQL at saka ng Apache server. So, yan po. Sino po ba si MySQL? So, si MySQL po, so siya po yung mag-a-allow sa atin na mag-create ng database. Yun po sinasabi natin dati-rati, nagagawa tayo ng database para kay server side po na application. And then si Apache naman, yun po para ma-access natin siya gamit yung HTTP po natin, no? Yung pong hypertext protocol. So, yun po si HTTP. And then si PHP naman, siya po yung gagawing language natin sa web application po natin, okay? Okay, so yung previous topic po natin, yun po sa hindi pa nakapanood, pinag-uusapan po natin doon kung paano po magko-communicate si local application natin na siya pong naka-install kay server, yung gagawing server computer po natin. And then saka si Arduino firmware po, yung naka-install po kay Arduino microcontroller. So, kino-communicate po natin sila gamit yung serial communication. And then after that, kino-connect din natin si local application, yung ginagamitan natin ng Python para maka-update or insert tayo ng data doon sa database, yung sa MySQL po natin. Okay? So, yan po. So, explain ko lang po ha. Balikan po natin yung ginawa natin dati-rati. So, ito po yung framework natin kung nakita nyo. So, ito po yung kabuuhan ng project po natin, di ba? Yung target natin, yung goal natin is yung i-control natin yung mga appliances natin. That is 220 po. No? Gamit po yung online or application net over a network. Yun po yung ginagamit natin yung tablet, laptop, cellphone. So, yun po yung mga gagamitin natin. So, ito po yung relasyon ng mga sinasabi nating mga application. So, meron tayong web application. Ito po yung ginagamit ni client. Si PHP po yung gagamitin natin ito. Okay? And then si database, si MySQL. So, dito po i-connecta natin si PHP. And then si local application po, ito po yung naka-install kay yung computer na gagawin nating server. So, magiging server lang siya pag na-install natin siya ng Apache server. And then ng MySQL server din po. And then si firmware, yung naka-install natin kay Arduino. So, doon po sa topic po natin previously, last topic natin, doon po natin ipinogram or gumawa tayo ng program gamit si Python. Dito po, galing po kay MySQL, papunta kay firmware. Si firmware again is yung naka-install natin dito sa Arduino po natin, yung Arduino Uno po natin. Hindi ko lang pinapakita sa last discussion natin kung paano gumawa ng database. Yan po yung gagawin natin ngayon. Yung ginawa lang natin is i-connecta lang natin. No? May connection lang po yung ginawa natin from local application na naka-install kay server or sa magiging server natin. So, ang gagawin natin ngayon is sa side na to. Ito po. Si web application, gagawa tayo ng simple application. And then database, mag-i-install tayo ng database server po. And then, para ma-access natin siya over a network, ito po, halimbawa, internet, so mag-i-install din tayo ng Apache. Okay? So, yun pong i-install natin. Dapat mayroon tayong MySQL server po. And dapat mayroon po tayong Apache server. And then, dapat din, yes, for the PHP para sa paggawa natin ng web application. Okay? So, paano po ba mag-install? No? Paano po ba mag-install? PHP, kagandahan lang po nito is ito si MySQL is pag nag-install tayo ng SAMP, ito ha, tandaan nyo, pag nag-install tayo ng SAMP application, ito po, wala tayong internet, connect muna tayo sa internet ha. Okay, ayan po, konektado na po tayo. So, etong si SAMP application, ito po yung gagamitin natin. So, sino po ba si SAMP? Accordingly, sabi niya, si SAMP is isa siyang freeware application, no? Or open source application.
And then, kasali na niya, pagka-install natin na si SAMP, kasali na niya si MariamDB or database, yung si MySQL. And then, si Apache HTTP server. Yun po. Kasali na po niya. So, ibig sabihin, hindi na natin i-manual install si SAMP, si PHP, at saka si Apache. Hindi pala. Si MySQL, si Apache, at saka si PHP. So, yung i-install lang natin pala is si SAMP. So, paano ba? Eto. Mag-type ka lang ng SAMP dito sa browser mo. Ano man yung browser mo, may Bing ka man or Google man yung browser mo. Ito po, mayroon pong download na option dito. Pagka-click mo dyan, click mo lang dito yung pinaka-latest po. Ito, si download 64-bit. Pag 64-bit yung computer mo. So, karaniwan naman, sa computer natin ngayon is gumagamit tayo ng 64-bit. Yan po. So, download lang natin to. Click lang natin to. Nasa 155 MB po to, yung size niya. So, pagka-click natin, lalabas po yan kahit anumang downloader na meron kayo. Ito po, kanina po na-install ko na to or na-download ko na to. So, start download ka lang. And then, magkakaroon ka ng SAMP installer. Ito po, dito ko po na-save yung SAMP installer ko. Yung version ko po is yung sa taas. Okay? Ano bang version sa taas? 7.3.28. So, ito po yung 7.3.28 na SAMP application. Dati-dati, gumagamit ako ng 7.2. Ito ay 7.3. So, ito po yung bago nating na-download. And then, for PHP naman, magda-download tayo ng, pwede namang Notepad, kung mag-edit tayo ng code using PHP. Sa HTML din, pwede din. And then, yung karaniwan namang ginagamit is si Sublime. No? Si Sublime yung ginagamit nila. Pwede din namang Notepad++. So, depende na rin yan. Okay, si Sublime naman is mayroon namang free version si Sublime or si Sublime Text. So, paano ba? Type lang natin again si Sublime. Sublime Text. Lalabas po yan. Eto, si Sublime Text Editor po. Okay? So, type ka lang click mo lang yung download. Eto, may option ka, Windows 64-bit, portable version, kahit saan po dyan. Okay, yung dina-download ko kanina is itong si Windows 64-bit. So, the same pa rin, lalabas yung downloader mo. So, kung wala kang downloader, dito po yan mag-a-appear sa bottom or sa left button po yun, no? Dito po sa browser nyo. Okay, so, dyan po si Sublime. So, again, install natin si Sublime, okay? So, kung wala kayong text editor, pwede tayong mag-download ng Sublime. So, install natin, ha? Saan ko ba na lagay sa Sublime? Yung latest natin. Ito sa editor natin. Text editor, Sublime. Ito po yung latest. So, click ka lang. Hindi po mahirap i-install si Sublime. Para saan po to? Para kay PHP at saka HTML po. Yung sa web application natin. Dito po natin gagawin. So, ayan po. Next ka lang. Next, add to Explorer. Pwede natin i-check yan. Pwede din namang hindi. So, next ka lang. Then, install. So, mag-i-install yan si Sublime. So, after that, eto po. Tapos na po si Sublime. Search lang natin dito sa Windows button natin. Pagka-pindot natin, type lang tayo ng Sublime. Lalabas po yan. Ito po si Sublime. Ayun po. So, download. Hindi lang tayo mag-update. Cancel lang tayo. Ayun. So, mayroon na tayong Sublime application. So, kagandahan po ni Sublime is ito. May number po. Pareho din naman ni Notepad++. May mga number naman. Okay? So, wala nga lang directory si Notepad++ sa bandang dito sa left corner. Okay, so ito po yung environment ni Sublime. Nag-iiba po yung kulay niya depende sa kanyang language na ginagamit. Ito is PHP po yung ginagamit natin dito. Okay? Ito po. So, yes, mamaya natin pag-uusapan to. Install muna tayo. So, next natin i-install is si SAMP. Okay na yung Sublime natin, di ba? Si SAMP naman, okay? Type na natin. So, wala tayong SAMP application dito. So, install natin si SAMP. Yung na-download natin kanina. Ito si Sublime 2. Saan ba si SAMP? Ito. Okay? Yung latest natin. Ito. So, double click lang natin to. So, after nito, after natin ma-install si SAMP, meron na tayong Apache server. And then, meron na rin tayong MySQL server. Actually, marami pong server na kasama si SAMP. No? Si FileZilla nandyan din. So, marami po. Pero yung gagawin lang natin is yung click natin, no? Next, tapos next lang. Ito po yung mga server na package ni SAMP. Si Apache po at saka si PHP, naka-default na po sa install na po siya automatic.
Okay, so kasama po dyan si MySQL, FileZilla, Mercury, at saka si Tomcat. So, yung gagamitin natin is si Apache at saka si PHP, yung sa programming language niya. And then, yes, itong sa database, kasama rin niya si Mariam. So, next lang tayo. Wala lang tayong iibahin. Ito yung directory niya. Tandaan nyo ha, by default, dito siya gagawa ng directory sa C natin. Yung folder niya is yung SAMP. Kasi papasokin natin yan mamaya after natin i-install si SAMP. Okay? So, next lang tayo. English, yes. Next lang din tayo. Then, next tayo. Okay? Hanggang sa matapos to. So, antayin lang natin. Hanggang matapos tong installation natin ni SAMP. Okay po? So, medyo, ano po to? Matagal-tagal po to. Depende po sa power ng computer nyo. So, by the way, kung gusto nyo namang lagyan ng password si SAMP, meron din ng mga tutorial po, no? Yung database natin para hindi ma-access ng iba. So, meron tayong dalawang pwedeng gawin para magiging security natin sa database natin. Pwede natin lagyan ng password yung database natin para hindi madaling ma-access sa labas or doon sa application natin. Pwede tayong gumawa ng password doon para hindi madaling ma-access yung sa application natin. Okay? So, paglagay ng password dito sa database natin, ito pa. Type lang tayo dito, no? How to put password. Password SAMP MySQL. So, meron po mga tutorial dyan. So, scan nyo lang. Meron pong mga ano dito. So, pwede tayong mag-iba ng user. By default po kasi, yung user natin sa SAMP is si root. And then yung password natin by default is naka-blank lang. So, pwede din naman nating pwede nating i-edit. So, meron pong mga iba't ibang tutorial po. Explore lang tayo kung paano maglagay ng password. So, eto po. Pwede tayong pumasok dito sa eto yung papasokin natin. Yun pong si PHP admin under SAMP po. And then PHP my admin po. Meron po dyan tinatawag na config.inc. Yan po yung iibahin natin or yun po yung papasokin natin. Kaya nga lang, magnify lang natin para makita natin. Saan ba yung magnifier? Antayin lang muna natin. Kumustahin natin itong in-install natin. Wala pa, malayo pa. Ito yung magnifier natin. Sige, so ito po yung pupuntahan natin, no? So, pagkatapos mong ma-install si SAMP, magkakaroon po tayo ng file na ito under sa directory natin, yung ginawa natin sa pagka-install natin ni SAMP, no? Ito po. Pasokin mo lang si SAMP, then PHP my admin po na directory, and then open po natin si config.inc, and then any text editor po pwede mong gamitin. So, pwedeng si Sublime, pwedeng si Notepad++, pwede na namang si Notepad. Ayan po. And then, meron na po tayong iibahin dito, no? Yung password, ano ba yung magiging password natin? Here, the password is what is set to, ito po yung sabi, no? Root user. So, pagka, meron po mga instructor nito kung paano, sundan lang natin, no? Yun po. Sundan lang natin, katulad nito. So, yung password niya, iniba niya is nagiging 09876. And then, yun po, so on and so forth. So, yan po yung naglagay ng password. Now, kung mag-error naman, pwede nyo namang i-install and uninstall again kung gusto nyo i-ano sa default. At halimbawa, nilagyan nyo ng password tapos hindi nyo na makita, hindi nyo na ma-access or may nangyari po sa database nyo. For practice, pwede nyo install and uninstall. Pero kasi, pag malaki na yung database nyo, dapat hindi na kayo magkakamali. Okay? So, magiging komplikado po yung problema nyo pag nasira yung database nyo, pag malaki na yung project mo. So, ingat-ingat lang po pag database yun na yung pinag-uusapan. Okay? So, malapit na po matapos si SAMP. So, after nito, ang gagawin po natin is gagawa tayo ng database. So, balikan muna natin yung program natin dun po sa part 4 natin. Again, part 5 na pala tayo, no? Part 5 na tayo. Ito po yung last part po ng project natin. Yung pong remote controlled appliances over internet or over a network. So, yun po yung project natin. Karaniwang project po natin to. So, pag-uusapan po natin yung dating code natin habang nag-aantay tayo sa pag-install ni SAMP. Okay? So, ito po yung code natin. Yung bang kinokonekta natin si Arduino firmware, si Python, at saka si MySQL. So, dito po, bandang ito.
Ito pong communication ay database, local application at saka si firmware. And then doon po sa framework natin, ito po communication po between Arduino firmware and then dito po kay server o sa computer na magiging server natin. So yun po. Ito. So yung password ay yung ginawa nating database, yung pangalan niya is IoT, no? Yun po ginawa nating database. So after natin ma-install si SAMP, gagawa tayo ng database na IoT. And then yes, leave blank lang natin yung password. So ibig sabihin by default po, wala po tayong iniba kay SAMP para po walang maiba sa ating database. And then yung user naman is the same, magiging root, and then by default is localhost yung host natin. So, pag nag-subscribe tayo nag-subscribe tayo ng domain, no? O ng DNS, maiba po yung localhost natin. Not DNS pala, yung web hosting pala. Pag nag-subscribe tayo sa web hosting or bibili tayo ng public IP, maiba po tong host natin. So ito lang po yung iibahin natin, yung host, yung depende pag iniba nyo yung user nyo or yung password nyo. Ito lang po yung gagalawin natin. Yung database natin is ito, si IoT. Okay, yan po yung pangalan ng database. And then under sa database po natin, meron po tayong tinatawag na ito, table, si appliances po. So table, parang table lang po ng documents. So di ba, ano bang meron sa table ng documents? Meron tayong row, meron tayong columns. Yan po yung sa table natin. So, table po natin, appliances, and then yung mga attributes natin, dalawa po. Meron tayong app1 for the name. Ito po, meron tayong for name, and then meron po tayong for status. So, dalawa po yung gagawin natin. So, ito po. Sana ba? Kumusta na yung installation natin? Malapit na pong matapos. So, yung gagawin pala natin is ito sa database, ha? Tandaan nyo to. So, sa database natin is gagawa tayo na ito. Halimbawa, ayun, may nahulog ata. Insert tayo ng shape. Ayan, for example, ito yung database natin. Ito. So, ito po yung malaking database natin. For example, then under that database, mag-create tayo ng table. For example, ito yung table natin. Insert tayo ng table, ha? Ayan. Mag-create po tayo ng table under database po natin. Paano ba i-insert? Ito na lang siguro. Shift. So, meron tayong table under database. Sa loob po ng database, may table po tayo. And then, under po sa table natin, may dalawang columns po tayo or yung nagiging attributes natin. So, sa database natin, yung gagawin nating attributes is ito po. Ang name po ng appliances natin at saka po status ng appliances natin. So, yan po yung simpleng database na gagawin natin para po, yan po yung i-utilize ng web application po natin para kay clients, no? Or sa client natin. So, yan po yung structure ng database natin. So, okay, tapos nang ma-install si SAMP. So, tamang-tama. So, may SAMP na tayo. Ibig sabihin, meron na tayong server kay MySQL, yung sa database natin, at saka meron din tayong Apache, yung gagamitin natin. And then po yun na rin natin gamitin si PHP. So, ito po yung lalabas niya, SAMP Control Panel. So, ito. So, start lang natin, no? Halimbawa, naka-close to. Type nyo lang dito sa Windows nyo. Pagkapindot nyo, SAMP, ito po, lalabas po si Control Panel. So, pagka-click nyo po, ito po yung interface niya. Start mo lang si Apache server at saka si MySQL server. So, halimbawa, start natin. Start. So, nag-start na po yung dalawang server. Hindi lang natin gagamitin si FileZilla, Mercury, at saka si Tomcat. So, itong dalawa lang po. No? Apache at saka si MySQL. And then, pag pinasok natin yung database natin, itong si MySQL, click mo lang yung admin. Ito po yung lalabas pagka-click mo sa admin. Ito po. So, ito po yung laman ng database natin. Si PHP may admin po, no? Ito, okay na to. Pwede natin i-close to. Sa Sublime, pwede na din natin i-close to. So, now, paano ba gumawa ng database? So, remember, yung database natin sa local program natin dati, yung sa previous discussion natin, is IoT yung pangalan. Ito po, di ba? So, diagram natin. Yung database natin is IoT.
And then under sa database natin, meron tayong tables na may dalawang attributes yung magiging column natin. Under dyan is si name at saka si status ng appliances natin. Okay, so gawan po natin. Halimbawa, eto, new tayo. Meron po new dyan. Magnify natin ha. Dito sa bandang left side po, may new po tayo dyan. Magpa-pop up po dito sa harapan po natin. Minimize na muna natin to. Eto po, type lang natin yung database natin. Okay? Align lang natin sa program natin yung sa Python, no? Para hindi na tayo mag-iiba sa Python natin kasi pag hindi coincide yung ginawa nating pangalan ng database, iibahin din naman natin iibahin natin yung program natin sa Python. So, wag na nating ibahin, gawin na lang natin is i-align na lang natin. So again, dun sa Python po is IoT po yung database natin. Ito, and then yung tables natin or table natin is appliance po yung pangalan, okay? And then under sa appliance, si app1 at saka app2 yung pangalan niya. So, yan po. So, okay. Create natin. After natin i-type yung pangalan ng database, IoT, create lang po natin. Ito po. Pindutin lang yung create. Ayan. So, yan po. Create table. Yung table natin, yung pangalan is appliance, okay? Appliance yung magiging pangalan. And then, yes, para nga hindi na tayo iba pa sa appliance. Ilang columns ba? Dalawa lang, di ba? Dalawa lang yung attributes natin. Ito, yun po si name at saka si status. So, palitan natin ng number 2. And then, yes, save. Go din natin. Saan ba yung save? Nasa baba ata. Ayan. Ito yung go. Pagkapindot natin ng go, gagawan tayo ng database and then input natin yung mga attributes niya. Ito, yung unang field po, pangalan po, di ba? And then, ito yung pangalawang field natin or column natin, status yung sabi natin. Okay? So, how about the type? So, yung gagawin natin is gagamitan natin ng varchar or set of variable character. Ayan po. Indeterminate po kasi ito. Maglalagay lang tayo ng length. So, yung mga name natin, posible yung mga name ng appliances natin. So, lagyan natin ng 100, maximum of 100 characters, okay? And then for status, pwedeng 10 lang naman or 50. 0 and 1 lang naman, so that is 1 character. So, pwede natin lagyan ng 10. And then, browse tayo. Not null, wag nating payagan na magiging null siya, so wag nating i-check. Ibig sabihin, magiging blanco siya pag i-check natin or allowed natin yung blank information. Ito lang. Lagyan natin ng primary key para hindi magbalik-balik or magiging unique, no? Para magiging unique yung pangalan mo under sa name. So, wala pong pangalan na the same, no? So, hindi po magkakapariha yung pangalan. So, that is, yan po yung ibig sabihin ng primary key. Saan ba yan? Hindi napindot. Ito, primary key. Okay, go ka lang. So, primary key. So, etong sa field under status, pwedeng pariho yung 0 or pariho yung data. Basta hindi lang magkapariha yung sa natin, pangalan or name ng appliance. So, yan lang po, no? Yung iba, wag na nating galawin. So, ano po yung iniba natin? Yung name, yung type, at saka yung, under sa primary. So, nilagyan natin ng primary. Auto-increment applicable lang po to pag numero yung ginawa nating primary key, no? So, yan po. Kung gusto nyo mag-aral further about databasing, so meron din ng mga tutorial, no? Pwede kayong mag-aral under sa 3W School. So, W3 School pala. Ayan po. W3 School. Okay, so save natin to. Ayan po. So, yan na po yung magiging database natin. So, may database na tayo, DIoT, and may table na tayo. So, under table, may dalawang columns po tayo. Ayan po si name at saka si status. So, paglagyan natin ng information niyan, so as of now wala pa pong pangalan. So ibig sabihin wala pa tayong appliances, no? Doon po sa project natin, may dalawa po tayong appliances, 'di ba? So papangalanan po natin yung isa nung app1, yung pangalawa naman is yung app2. Yung status is initialize natin sa 0. Ibig sabihin naka-turn off sila, no? Yan po. So paano ba mag-insert? Click mo lang yung appliance table mo. And then insert, dito po. So may insert po dyan. Click mo lang yung insert. Ayan po, bibigyan ka ng field kung saan tayo magta-type. Ito. So value ng name, ano po yun? App1 po yung sabi natin.
Yung status po ng app1, lagyan natin ng 0 for initial value po. And then, dalawa po yung appliance natin. Okay? So, app2 yung pangalawa. And then, lagyan po natin ng initial value po. Yan po yung 0. And then, save or go. No? Yan po, go dito. Ayan po. So, successfully inserted. So, when you click again the appliance table, ito po yung magiging data natin. So, meron na po tayong pangalan, di ba? Kung nakita nyo. Meron na pong name, app1. Meron na pong status, 0. So, ito po. Pwede nating i-edit, pwede nating i-copy, pwede nating i-delete. So, ito lang po yung concern natin. Ano po? Si name at saka si status. Okay? So, may database na tayo. So, ibig sabihin, tapos na po yung structure natin. So, pag may marami kayong appliances, halimbawa 10 hanggang sa 100 or 100 appliances, so mag-insert lang tayo, no? Insert lang tayo ng example, my appliance 3, insert lang tayo, lagay tayo ng appliance 3. For example, app 3, ayan po, yung status is 0. Then after we click the go, then bisitahin natin yung table, ayun po, may appliance 3 na po tayo, okay? So again, dalawa lang po yung sa sample natin. So wag na nating isali si 3, i-delete lang po natin to, okay? So, delete po yan, then mawawala po sa appliance 3. Okay, so since may database na tayo, next natin gagawin is gagawa tayo ng PHP code. Okay? So, dalawa po yung file na gagawin natin. Una po, yung sa design, sa GUI po natin, yung graphical user interface po, or yung UI, user interface. Then, yung pangalawa is sa logical decision po natin. Doon po natin ilalagay yung pure PHP program po natin. So, ito po yung guide natin, ha? Actually, di naman kailangan i-memorize lahat ng coding. Mayroon namang mga documentation po. So, pwede lang po tayong mag-browse, copy and paste. Dapat lang maiintindihan natin kung ano po yung ginagawa natin. Okay? So, ano po yung ibig sabihin natin? Okay, so since naka-install tayo ng SAMP, yung directory natin is nasa drive C, browse lang tayo sa drive C ng computer natin. Okay? Saan ba? Ito. Local disk C. Hanapin natin si SAMP folder. Ito po. Nandito po si SAMP directory. Automatic po itong magiging available after natin ma-install si SAMP application. Okay? So, click lang natin si SAMP. Yung hahanapin natin is yung si htdocs. Dito po tayo gagawa ng PHP natin or yung HTML files natin. So, lakihan nga natin. Ito, no? Si htdocs yung hinahanap natin. Under po yan ni SAMP, no? Ito po yung directory niya. Nasa C, nasa SAMP, and then si htdoc. Ako po. So, eto, pwede tayong gumawa ng sariling folder po natin dito. Halimbawa, gawa tayo ng folder. Ano po yung gagawin natin? IoT, for example. Yes, halimbawa lang. No. Kahit anong folder po pwede. My project, for example. So, yan po folder natin. So, since nakalagay na tayo ng my project folder, yan po yung pwede nating ma-browse over a network, no, using Apache server. So, pasukin natin si my project, ha. So, wala pa tong laman. So, lagyan natin ng simple code lang. For example, simple text file. Tapos, yung text file natin, lagyan natin ng extension. Palitan lang muna natin to, ha. Yung text file natin, lagyan natin ng extension .index. So, yung index extension pala, siya yung magiging default pagka-browse natin sa server. So, halimbawa, no? Index, ito yung ibig sabihin po. Index, and then, lagyan natin ng pangalan. Halimbawa, PHP. So, ayun po. So, may index PHP po tayo. So, ito yung first PHP program po natin. Yung PHP rin para, pwede din niyang basahin yung HTML code niya or tags niya. So, open natin. So, kanina nag-install tayo ng Sublime, kaya naka-direct open po tayo sa Sublime. Ito po. Lalabas po siya sa Sublime. Ano po to? Close lang muna natin to, ha? So, kanina ba to? Open lang muna natin sa Sublime. Kasi nga, na-install ko kanina, kaya hindi nag-function. So, yan po. So, hanapin natin yung ginawa natin. Cancel lang po to. Open, eto, folder. Saan ba yun? Nandun kay SAMP, drive C po. Then, kay SAMP.
And then, naka-htdoc. And then, yung ginawa natin directory, si my project. Ayan po. So, andito po si index. Ayan po. So, ano ba yung PHP program natin? Kahit anong ilagay natin dito, babasahin po to. Ayan po, no? For example, yan po, built-in. No, huwag na lang built-in. Hello. Okay. Hello, Zeldin. Yun po. So, pag ano natin, saan ba to? Index my project. Yes, index my project po. So, eto. Since may Apache na tayo, naka-turn on na po yung eto, control natin, di ba? Naka-turn on na si Apache. So, pagka-browse natin, eto, gamit yung browser natin. Localhost lang po, di ba? Localhost, yan po yung na-install natin na host locally. So, yan po yung lalabas. Dashboard po. Ito po yung sa dashboard. Pero pag pinalitan natin to, localhost, then my project ba yan, di ba? My project, yung index file po na ito po, hello built-in. Index file po natin, yan po yung default na file na lalabas, no? Under sa Apache. So, dyan po tayo mag-uumpisa. So, again, remember po, dalawa po yung gagawin natin sa GUI side and then doon po sa PHP side. Okay? So, unang-una, gagawin natin, i-connect natin si PHP kay database. So, tignan lang natin kung paano, kung makokontrol ba niya si database. So, yung gagawin natin, yung goal natin is i-change natin yung status. Okay, so saan ba tayo maghahanap ng tutorial dyan? So, meron po tayo. Kahit dito lang, no? Kahit dito lang sa Google type ka lang, how to connect PHP to MySQL or MySQL. Yan po, type ka lang dyan. Marami pong lalabas dyan. So, click ka lang kahit saan, pero mas maganda kung doon tayo sa W3 School maghahanap. No? Mas maganda kasi pinopromote ko si W3 School. Ito, marami pong explanation sila dito. Yes, ito po. Sample code po. Ito yung sample code niya. Function. Ginamitan pa ng function ni PHP. Ano ba to? Ang daming lumabas na advertisement. Ayan po. So, pwede tayong mag-scan kay W3 School. Ito po si W3 School. How to connect? Ito po, sabi niya, kopyahin mo lang tong code na to. Ito po sabi ni W3 School. Ito po, so kopyahin lang natin to, no? Ito si PHP, how to connect under W3 School, PHP, MySQL Connect po. Ito po, no? Halimbawa, hindi nyo nakita si 3 School, ito lang yung itatype nyo pala. Umpisa tayo, ha? w.com, for example. And then ito, W3 School. Ayun po. Click nyo lang, W3 School. Under W3 School, saan ba tayo? Tutorials. And then, dito tayo sa PHP. Ayan. Under PHP, meron po diyang kukonekta tayo kay MySQL. Saan ba? MySQL. Ito, MySQL Connect. Sa corner po. Dito po tayo mag-select. Then, hanapin po natin yung code niya, sample code niya. Ito. And then, copy and paste na po yan. No? Yung sabi ko, copy and paste mo lang. Yung target natin, by the way, ito pala si GUI natin, yung code natin para mag-connect, lagay natin sa ibang file natin. So, pwede tayong gumawa directly dito. Right-click lang tayo. Paano ba yan? New file. Right-click tayo, new file tayo. Pangalanan po natin to ng app, for example. app.php. Dito po yung mga logical operation po natin na kay PHP. Ayun po. Para po, etong si index, yan po yung simple data UI natin. Itong si app, ito po yung mga logical operation natin. So, dito natin yung connection. Ito po yung kinopya natin. Again po. Username. Username is blank. Nakali-blank po yan. Hindi pala. Yung username natin is root. By default kasi wala tayong ginalaw doon sa pag-install natin kay SAMP. Okay? And then, password, ito po yung naka-blank natin. Yung database natin, ano ba yung database natin? Ito po yung pagko-connect, by the way, no? Ito po yung pagko-connect, wala pang sinasabing database. Testing lang po to. So, save natin to. Ayan po, save po natin.
Then try nating i-access dito si, okay, so again, localhost my project, yung lalabas is yung si index file po natin. So kung ano man yung nasulat natin dito kay index, yan po yung lalabas dito. Pero pag nilagyan natin to ng specific name, localhost my project / ano ba yun, app.php, ito po yung lalabas. So kung nakita nyo, doon sa code natin, pinalitan lang natin ng database name. Ito po yung sabi niya. Automatic po raw. Connected po siya successfully. So, may access na po yung PHP natin kay MySQL. So, next natin is iibahin natin yung data under sa database. So, mag-update tayo. Okay, iisa-isahin po natin to. So, ito po, papalitan po natin ng 1 or 0. So, access po natin to ha. So, paano ba? Balikan natin si logical file natin. Ito po. So, ito again, index is for UI lang po. Ang itong si app, dito po mangyayari yung updating po natin sa database natin. So, balikan po natin yung W3 school. Hahanapin po natin yung update. Kasi nga, hindi tayo magdadagdag ng appliances, kundi i-update lang po yung status niya. Ito turn on ba or ito turn off? Saan ba yung update? Ito po yung sabi. Click mo lang yung update. Tapos ito, no? Saan ba yung sample code? Ito po yung sample code. Copy lang, di ba? Simple lang, copy and paste lang po. Ito, hanggang banda rito. Copy and paste lang po. W3 school po yan. And then ito, replace mo lang to. Sino po to? Si app.php. Ayan po. Yan po. Ganyan po yung paggagawa. Excuse me. Ito, password po natin is, again, by default, hindi po natin ginalaw yung database natin pagka-install. So, yung password natin is blank. Yung username natin is root. Ayan. And then, yung database natin is IoT po. Yung ginawa natin kanina, di ba? Ito po, si IoT po yung database natin. So, palitan lang po natin to ng IoT. So, ayan po. Highlight po natin, ha. Ito yung pinalitan po natin. Yung username is root. Yung password is blank natin. Okay? And then, si database name natin is si IoT. So, wala na po tayong iba pang binago, kundi ito lang po. Okay? And then, pag iscan natin to update raw, sabi niya, ito. Ito po yung sa connection checking niya. So, chine-check niya kung nakakonect ba si database or wala. Ito po yung sa updating po. Ayan. So, paano ba? Update raw natin si my guest tables. Pero yung table natin is hindi my guest yung pangalan, di ba? Ano ba yung pangalan ng table natin? Sige nga, ano nga? Appliance, okay? So, yung table po natin is appliance po yung pangalan. Ito po. So, ito po yung ipapalit po natin dito sa my guest. So, itong my guest pala, papalitan po natin to ng appliance. Ayun po. Appliance. Ganyan po kasimple. Cetera po. Ito po yung value na i-add natin. So, ano ba yung i-update na value natin? Is yung si status, no? Status po under appliance po na database. Ito, table. So, appliance, ito po yung iibahin natin. So, ito po yung isi-set natin sa status. Okay? So, papalitan po natin yung last name. Lalagyan natin ng set status. Ayun. So, update appliance, set status to value 1, for example. Ayun. Value 1. So, from 0, gagawin natin 1. Okay? So, where hindi ID, kundi name, no? Where name, where name is equal to, ano po? Equal to app1. Ayun. Lagyan, do not forget to put single quote. Ito po, kasi nga barcar yung ginagamit natin. Ayan, yan lang po yung pinalit natin. Okay, so update appliance, ito po yung pangalan ng table natin under IoT database. Yung status from 0, gagawin nating 1. And then yung name is where name is equal to app1. So, ibig sabihin, papalitan natin kung ano mang value na nakay app1, no, sa database ng 1. So, currently, no, sa ngayon po, yun po ang value po na nakay app1 is 0. So, pag pinaparan po natin to, expected, magiging 1 po to.
So, ibig sabihin, may connection po sila or na-update po yung database. So, halimbawa, ito, app.php, no? So, ito, dapat ito yung pagkasulat nyo, localhost, my project, yung ginawang folder natin under htdoc, and then app.php. So, pagka-run po natin dyan, halimbawa, run po natin, enter na po, then enter. Okay, so kung nakita nyo, na-update niya si app1. So, kung babalikan natin yung program natin, pwede din namang si up2 yung update natin. So, up2, gawin natin up2. Ibig sabihin, save natin ha. Up2, oops, wag na natin i-purchase. Cancel lang. Up2, magiging 1. So, currently, sa database po natin, si up2 po is 0. No? Still 0 po yan. Kung titingnan na po natin, 0 po si up2. Si up1 is kaka-update lang po natin. So, pag i-refresh natin to, magiging 1 po to. Kasi nga, pinapatakbo natin yung PHP code po natin. So, ito, no? Enter lang natin, record update. Then, pag ni-refresh natin to, magiging 1 po si up2. So, ibig sabihin, nag-success po tayo sa update. So, okay na po yung update side natin. Naka-connect na po tayo sa database and then, naka-update na rin tayo. So, next po natin gagawin is dito naman sa pag-create natin ng UI. So, dito sa index, di ba? Yung index natin is simple lang po. Wala pong UI yan. So, saan ba tayo mag-uumpisa? Dito. Umpisa po tayo sa PHP. Ito po. Copy mo lang to. Ito po yung PHP niya. Blank PHP pa lang po to, ha? Ito. Blank PHP po lang yan. Ayan po. Tingnan nga natin kung tatakbo yung PHP. Echo, this is my PHP code. And then, may terminator po tayo. Save natin yan. Ito, pag wala pong localhost po, again, localhost, and then / my project po. Hindi po PHP yung gagamitin natin. By default lang po, o-open po niya si, ayan po, this is my PHP code. Automatic po yan, si index po yung i-open niya pag wala kang nilagay na extension. Hindi katulad nito, may extension tayo, so si app po yung ino-open niya. Okay? So yan po yung ibig sabihin ni index. At saka yung specific file po, under po sa folder name natin. Okay, so gawan natin ng code to. Dito tayo. Simple lang po. Button po tayo yung gagawin natin. Gagawa po tayo ng 4 na button. Sino po ba? Ito po yung nagto-turn on, nagto-turn off, at appliance 1 turn on, appliance 2 turn off. Appliance 1 on and off, appliance 2 on and off. So 4 na button po yung gagawin natin. So ito po. Dito po papasok sa HTML. Paano po ba gumawa ng button? Ito. Gawa tayo ng button, ha? Actually, pwede tayong dumiritso kay Bootstrap, pero pakita lang muna natin to. Gawa tayo ng simple button. Saan ba? Yung simple button. Button. Tags po. Okay, button. Saan ka ba? Button. Basic introduction. Friendly outs. Forms. Videos, drag, quiz, ata si button, ha? HTML, CSS, type na lang tayo dito sa Google. Okay, hindi ko nakita si button. Button. HTMLW Triscalls. Ito pa. Click natin to. Buttons. Saan ba si buttons? Under pala siya kay HTML tags. Ito po si button. So, gagawa po tayo ng 4 na button. Ano po? Ito. Ito si button. Button. Input button. Yung type niya is magiging submit. Submit button po. Sige nga. Lagay muna natin to sa files natin. Ito. Before that, gawa po tayo ng HTML, no? HTML file for example. Paano po yan? Yan sa umpisa po ni HTML. Ito. Home.
Ito po yung home na HTML. Pero sa HTML file, labas natin kay PHP. Ayan po, ito po si PHP. Ang gamit po ni PHP para po ma-include natin itong si app. Okay? So, ito po si HTML natin. So, makikita po natin dyan. Indent natin to ha, yung body natin. Ayan po. Ayan. So, pagka try natin dito, ito po yung this is my heading, no? This is my HTML. Page title po yung sabi niya. So, sasabihin po natin dito, appliances, online appliance, for example. Palitan po natin to, online appliances controller. Okay? So, yan po magiging pangalan natin. So, pagka-refresh po natin, mapapalitan po to dito po sa ibabaw, no? Online appliances controller. So, yan po yung nangyari. So, and then, gawa natin ng 4 na button. Ito, ano ba yan? Submit button yung gagawin natin, okay? Type natin na ito. Search natin dito sa Google, ha? Search lang natin, submit button HTML. Ayun pa. Saan ba submit button natin? Button. Input label form. Ito, si submit button. Itong sa baba, no? So, when you try this one, ito po yung makikita yan. Ang gagawin natin is itong si submit button. Okay? So, saan po yung bandang code po yan? Ito po, no? Si submit button. Kopyahin lang po natin to. Okay? So, lagay tayo ng button dito. Isang button po yan. Papangalanan po natin name. No? Lagyan natin ng name po. Name. Ano po yung magiging name ng button natin? Yung pangalan po, halimbawa, pwede din kahit anong pangalan. Up 1. Ito po yung bottom up 1. Up 1 on. Ayan po, no? Yung name ng button natin. Yung value po. Submit. Ano po ba? Okay. Okay, submit. Name po is yung name na i-refer po natin sa kanya. Up 1 on po yung name niya. Kahit wala ng value to. Pwede nang wala. Yung pangalan po niya is up 1 on. Ayan pa, no? Ayan, yan po yung pangalan niya. So, save lang natin ha. Tingnan natin. Ito po. Pagka-refresh natin, ito po, mayroon na po tayong isang button, up 1 on po. Lagyan po natin ng pangalawang button. Papangalanan po nating up 1 off. Ito po yung pangalan niya. Off po. Yung una is on, yung pangalawa is off. So, yung value din naman is lagyan natin ng off. Ayan po. So, refresh natin. May dalawang button na po. Up 1 on and up 1 off. 4 na button po yung gagawin natin, di ba? On and off, up 1, on and off, up 2. So, lagyan lang po natin ng break, for example. Break po is para may break line po. Ano ba yon? Si body ata yung nasulat. Break. Automatic siyang nagsasuggest. Ayan. Break po tayo. Lagay tayo ng dalawang button para magiging 4 lahat. Ayan. Ayan po. So, palitan na po natin to. Ito po si up to on and then si up to off. Itong pangalan naman is si up to on and si up to off. So, may UI na po tayo. Ayun po. May up to on and may up to off. Pwedeng dublihin natin itong break. Manual breaking po tayo. Ayun po. So, next is i-connect po natin to sa database natin. So, paano po ba? Ito, i-include, lalagyan po natin ng method po. Ito, yung mga button natin. Sige, paano ba? Ito lang, search lang din tayo. Method push po, yung pangalan niya.
Ito, method push HTML. Ayan po, tignan po natin ha, kung paano ba. Ito yung form action method push. So, yung gagawin natin is yung form action. Yung sa kanya, yung ginawa niyang form action is method get. Then, pareha lang din naman yan sa method push. Ito po, sa baba po, meron pong method push. So, kopyahin lang po natin tong form action. Lagay natin dito sa taas. Lagyan natin ng space para klaro. Ito. Indent lang muna natin to ha, para maklaro natin yung kung saan siya under. Then form, ayan po, kinopya lang po yan, copy and paste lang po yung ginawa natin. As long as alam nyo yung gagawin nyo, naka-documents na po yan lahat, okay? So method action, huwag na po natin i-navigate. Ibig sabihin po nito is i-navigate natin pagkapindot ng submit button. So tanggalin lang natin to, wala tayong pupuntahan. Ibig sabihin, mag-i-stay po tayo sa isang lugar. So, wala pong mangyayari. So, method push po yan. Yan, form. Okay? So, dito naman sa itong file natin, yung PHP natin, i-include lang po natin to. No? Ito po, ito ang gamit po nito is para ma-include po to. So, paano mag-include? Again, pag hindi nyo alam, type nyo lang dito. Ito po yung magiging guide nyo. How to include PHP file. Ayan po. Bibigyan po kayo ng sample kung paano. Ito daw, ibig sabihin, ganito po tayo mag-include. Yung file name po. So, po pwedeng ito. Saan ba? Wala siyang ginawang sample dito. Pero yung pagka-include niya is ito. Include PHP. Ayan po. And then with terminator po. So, ano po yung i-include file natin? Include natin si app kasi siya po yung mga hawak kay PHP programs. Ito, siya po yung mga hawak kay HTML po yung sa design, no? Sa design po. So, lagyan po natin ng include dito. Copy and paste lang na natin to, di ba? Then, palitan na po natin yung pangalan. Instead na menu po, lagyan po natin ng apps. Ayun po. Sino po si app file? Ito po si app.php. So, ibig sabihin, pagka-load po ni index.php, isasama niya si app.php. So, yan po yung ibig sabihin ng include. Lagyan natin ng listener, okay? Paano ba yung listener? Ano ba yung ginawa sa listener natin? Is if po, no? Saan ba yan? Ito. Is it. So, lagyan po natin dito ng if. Paano pa? Ito yon. Type natin ha. Tingnan nyo lang. If is it po yung, ito po. If is it post submit. Yan po yung tingnan natin. So, ito po yung parang listener po siya kung may pinindot ba tayo sa button. Using if is it post submit. Ito is galing to kay push method po. Doon po sa HTML natin na file. Submit, ito po yung pangalan ng button natin. And isset is yun po yung function niya. So, pasukin natin to. Ayan po, sample code po niya. Kopyahin lang natin to mga sample code natin. Submit, saan ba yan? If isset, yung ginagamitan ng if, switch man to. Ito. Ito po. Ito. Halimbawa ha. Ito, lagyan natin ng, ayan, if isset, ayan po. Ito pong kinuha, iyan po yung kinuha natin, yung isset po, post submit. Ayan, dito po natin ilagay yan. If, create new connection, okay. Ito po ha. Then close. Ayan. If is it, and then natin to. Ayan. Then close natin. Para every time mapindot, ma-close yung database. Ayun po. Sila po yung partner. Indent na natin to ha. Para, ayan. May level po yung PHP natin. So, ano po. Pag if napindot raw si app 1, sino ba si app 1? Ito. If napindot si app 1 on
ano po yung gagawin? Napindot si up 1 off, ano po yung gagawin? So, yan po yung sa isit. So, halimbawa, isa lang man yung ginawa natin. If up 1, ito. If up 1 on, set natin si up 1 ng 1. Okay? Ito. Up 1. Ito, no? Up 1. So, tingnan nyo ha. Sa cluster na to, if napindot raw si up 1 on, ito yung magiging mangyari. Update raw niya si up 1, magiging 1 yung value niya. So, di ba, kanina is 0, 1 yung value. So, papalitan lang muna natin. Manual update natin yung database natin. Ito po. Saan ba yung database natin? Ito. Si up 1, balik natin sila 0. Okay. Double click lang natin to. So, babalik po yan sa 0. Ayan po. So, 0 ha. Tignan natin kung okay ba yung code natin. Ayan. Save lang natin to. Save lang natin to. So, yung ginawa natin ng listener, yung sa documentation natin, program natin is ito lang, no? Up 1. Manual po tayo, so pwede pong gawan natin to ng listener na naka-compact, no? Gawa natin function. Pero sa dito, simple tutorial natin is manual lang po natin. Okay? So, paran po natin. Sino ba si index? Ito si index. Ayan pa. So, kung nakikita natin, ito is 0 pa by default, no? 0 pa yan. So, pag pinindot natin wala na to. Ito, pag pinindot natin to, turn on. Ayan po, record updated successfully. So, tingnan natin kung na-update ba. Ayan po, na-update po. So, ibig sabihin po, okay po yung ginawa natin. Tama po, no? So, i-duplicate lang po natin yun, no? I-duplicate lang po natin tong sa app natin. Ito, so paano ba? Copy and paste lang po natin. Lagyan natin ng lagyan natin ng indicator. Appliance 1 on. Ito po. Then, gawa tayo ng appliance 1 off. Copy and paste lang po yan. Copy. Lagay nyo sa baba. Ayan po. Lagyan po natin, appliance 1 off. So, ang gagawin po, ito, palitan po to ng, instead na on, dito sa exit, lagyan po ng off. Ayan po, ginawa, capital letter po yan. Be careful ha. Case sensitive po kasi ito. So, lagyan natin ng off. So, instead na on dito, ginawa natin ng off. Instead na 1, since off, gawa natin ng 0. Ayan po. So, yan po, dalawa lang po yung i-update dito sa name, sa post, and then sa 0. So, duplicate natin. Since nag-function na siya kanina, gawa natin ng appliance 2 on. Ito, copy lang natin to. And then, enter lang. Ayan po. Legend po natin. Comment po. Appliance 2 on. Ito, lagyan natin ng appliance 2 on. And then, sa update natin, yung status, gawin natin 1. And then, sa name, gawin natin up 2. Okay. And then, lagyan natin ng yung pang-apat para sa pang-apat na button natin. Ito, sa pang-apat na button natin, ito yung appliance 2 off. Okay, so appliance 1 on, appliance 1 off, appliance 2 on, appliance 2 off. So, ito, palitan na natin to ng appliance 2 off. And then, yung status niya magiging 0. Yung name niya is magiging appliance 2. Okay, so the same. Save lang natin. Try ito. So, ganun pa rin. So, apat na button po. On, off, 1 on, 1 off, 2 on, 2 off. So, code natin, dapat coincide siya. Ito po, 1 on, 1 off, 2 on, and then 2 off. Okay? Ayan po. Save lang po natin. So, play po natin. Try po natin. Testingin po natin. Ito, under po nito. Ano po ba yung refresh natin or enter natin? Ano po ba yung current value natin? 1. So, gawin natin 0 lahat. So, ano po yung pipindutin? Itong off. Appliance 1 off. Ayan po. So, tingnan natin kung nagiging 0 ba. 0 po. So, tama po yung pagka-update. Ito po. No? So, kita po natin. So, yung status po nagiging 0. So, try nga natin i-turn on lahat. So, dito. Pindutin natin yung turn on ni 1.
So, magiging 1 si appliance 1. So, nato-turn on siya. Pindutin natin yung turn on appliance 2, nagiging 1 si appliance 2. So, tingnan nga natin, verify natin sa database natin. Sige nga. Ayun po. So, nagto-turn on po silang dalawa, nagiging 1 po. So, ibig sabihin, okay na po yung ano natin, files natin. So, may communication na po. So, ito po yung tinatawag nating application file po natin sa web application po natin na gagamitin sa cellphone at saka sa laptop natin. So, kung magba-browse tayo sa cellphone, makikita yan. Kung magba-browse tayo sa laptop, makikita din yan. So, ano ba? Ito, tanggalin lang natin itong record, no? Record update successfully. So, for the design, ito, sa Bootstrap pala, ilalagay po natin to sa center. So, ito, type natin ha. How to center div in HTML. Meron pong mga sample dyan sa CSS na center div. Ano po ba? Ito, margin center. Ito po. Ayan po. Ito po yung kukopyahin natin. Align center, then si div po. So, pag kiniklik natin to, ito po, si div align center. Ito, so kopyahin lang po natin itong style. Pasok natin under sa head, no? Style, papunta sa style. Style open tag, papunta sa style close tag. Kopyahin lang po natin yan. Lagay natin sa HTML file natin na pinangalan natin index.php. Ito po. Head po, under po sa head natin. Pwedeng sa baba na ito. Click po natin dyan. Ayan po, yung sa style niya. Indent natin para makita natin ha. Ayan po. And then, lagyan natin ng div yung sa form natin. Paano ba yun nilagay? Tingnan natin. Ito po, dito po, just simply div and then center. Ibig sabihin, yung sa CSS natin na dot center, yan po nagiging class niya, no, sa CSS. Kopyahin lang po to. Yung buong form po, lagay po natin sa div. Ito po. Lagyan po natin ng div to. Div center. Indent lang natin to para makita natin yung distinction niya. Tapos close natin si div. Ayan po, na-close na po si div. Enter na po natin. So, pagka-refresh natin dito sa application natin, enter po. Ayan po. So, nasa center na po. Tanggalin lang po natin. Okay. Excuse me. Natanggal po yung headset ko. Okay? So, yung tatanggalin natin is ito na lang, margin. Huh? Saan ba yun? Ito si margin. Solid green raw. Pwede natin tanggalin to. Text align lang po yung gagawin natin. Ayan, tinanggal po natin. Under po yan sa center, no? Sa center na style CSS po natin. Ayan po. So, pagka-refresh natin dito, pagka-enter natin or refresh, ayan po, nawala na po si rectangle. So, next dyan, ayan po, lagyan natin ng design, no? Si Bootstrap. Si Bootstrap kasi is CSS ya na CSS yan na may design. So, ano po, ito po yung gagawin ha. Under naman sa W3 School, meron pong Bootstrap dyan. Ayan po. May Bootstrap 3, may Bootstrap 4, kahit ano po yung gagamitin nyo. So, as long as may internet kayo, pwede nyo kopyahin yung buong link niya. Ito po, saan po ba si Bootstrap? Button. Puntahan natin si Bootstrap button 4. Ito. May large ba? Hahanapin ba ito yan? Ito. So, ito po yung si Bootstrap. Try yourself. Open po natin to para makita natin yung code. Ito po si large. Ito po yung link niya. Saan ba yung link niya? Okay, ito yung sa button design. Ito po yung sa link. Kopyahin lang natin itong Bootstrap. Galing po dito sa meta charset po. UTF-8. Papunta po dito sa baba. Ayan po. Sino ba to? Si Bootstrap 3.5. Yung sa jQuery niya. And then sa ito yung sa Bootstrap 4.5. Yung sa main.cs niya, no? So, pag may internet connection po kayo, automatic po to. Automatic po itong gagana. Ito po, saan po tayo nagkopya? From meta charset po hanggang sa dito sa script. Okay? So, kopyahin lang po natin yan. Lagay natin under sa head. Okay? Under sa head po na tag ng HTML po natin. Saan ba yun? Saan ba yung file natin? Ito po. So, saan bang head?
Ito yung head. Pwede mong dito sa baba. Okay? Ito yung head naman, di ba? Ito yung ito yung head tag mo. Okay? Indent natin to ha, para may distinction. Okay? Ito po yung sa head tag mo. So, lagay natin dito yung bootstrap natin. Hindi to si bootstrap, si Dave to. Balikan natin si bootstrap. Saan ba? Hindi ka nakopya. Ayaw mong magpakopya ha. Ito, copy lang natin to. Copy. Lagay natin dito. Ayan po. Ito po yung si bootstrap natin. Yung goal natin, ano ba yan? Bootstrap button. Button design po. Di ba? Si bootstrap button design. Ano po pinapangalan kay button? Si class. Ito po yung ginagamit na class. Button primary. Large po. So, kung titingnan po natin, dito po sa gawa natin, simple lang po yung button natin, di ba? Ayan po, lumaki ata ng konti dahil kay bootstrap. So, pag nilagyan natin to ng CSS, yung class niya, saan ba yun? Ito. Ano ba yung nagiging class natin? Hindi po yan. Hindi po ito. Saan ba yan? Ito. Yung kukopyahin lang natin is yung class. Class button primary button dash large or LG. Ayan po, kopyahin lang natin to. Lagay natin sa button tag natin. Saan mo yung button tag natin? Ito po yung mga button natin, di ba? Lagay lang natin dito. Ayan po, may class na po. Lagay natin dito, class. Ayan po, lagay natin sa pangatlo, class. Lagay natin dito, class. So, nilagyan lang po natin ng class, no? Naboto natin sa CSS. Galing po yan kay Bootstrap 4. So, pag ni-refresh natin to, ito po yung magiging picture. Ayan po, medyo gumanda ata ng kaunti, no? Medyo malayo ata. Pwedeng tanggalin yung isang break. Parang malapit. So, pwedeng lagyan ng margin or lagay natin sa T-balls. So, simple lang, ito lang, no? So, meron na po tayo dyan. So, may kagandahan po ng Bootstrap kasi, interactive po kasi siya, no? I mean, nag-a-adjust siya, kusa siyang nag-a-adjust, hindi siya lumiliit, hindi siya lumalaki. So, kahit man cellphone ang ginamit mo, or laptop ang ginamit mo, mag-a-adjust po yan, depende sa screen ng device nyo. Yan po yung kagandahan ni Bootstrap, interactive siya. Yan po, no? Nag-a-adjust or dynamic siya. So, kung lalagyan po natin ng picture, pwede tayong mag-add ng picture, di ba? Sige nga, tignan natin. Paano ba mag-add ng picture? Halimbawa, ito. Ito yung magiging picture natin, no? For example, this one. I-snip lang natin to. I-snip natin to. New. Okay, kuha tayo ng picture. Ito yung gagawin nating picture, for example. Ito. Magiging banner natin, for example, no? Save as lang natin. Paano ba? Save as. Saan po natin si-save? Dito na lang sa desktop para mas madali. Pick 1. Ayun po. Save natin. Kopyahin po natin si pick 1. Saan ba si pick 1? Ito. Doon po natin ilagay sa kay htdoc under my project. Ito po. Balikan natin kung saan ba ito hahanapin. Sa drive C natin. Dito po sa SAMP. And then under htdocs. Under that, ito po, my project po. Lagay po natin si picture dyan. Pick1.jpg. So, next is, paano ba? Dapat dynamic si picture mo para mag-a-adjust din. Kusa siyang mag-a-adjust. So, ito yung gagawin. Dynamic picture or image HTML. Halimbawa, ito. Dynamic image HTML. Saan ba yan? Responsive pala, no? Responsive. So, ibig sabihin, nag-a-adjust yung laki ng picture niya. Ito po. Halimbawa, ito. Kung paliitan man natin to, ito, mag-a-adjust po yung picture niya. So, kung magiging cellphone man yan, tablet man yan, o laptop man yan, mag-a-adjust po. So, kasi responsive po siya. Yan po yung sa, ano niya. So, ano ba? Ito yung sa image. Kopyahin lang po natin to. Lagay po natin under sa style. So, may style na po tayo. Meron ba? Meron na buong tayong style dito. Style na tag. Meron pa. Ito po yung style tag natin. Pwede natin ilagay under dito, no? Or,
pwede din namang i-separate natin ng style. Kasi nga na-close natin. Pwede din namang mag-separate tayo ng style or pwede ding lagay tayo ng sarili nating style. Ito po, pwede sa baba, kahit saan po. O, pwede po yan. Ito po yung sa image natin. Style po para sa image. Indent lang natin. Ito yung sa image natin. Ayan po. Image natin, naka-auto po. So, next is, save lang ha. Save lang natin. Next is yung paano ba itinatag yung image. Ito po. Kopyahin lang po natin yung image. Ayan po. Kopyahin natin yung image niya. Lagay po natin dito sa ibabaw po ng form natin. Saan po ba? Dito. Lagay po dito. Ibabaw ng form natin. Lagay ng image. Ayan po. Ano po yung pangalan ng image natin? Pick 1. So, palitan po natin ng pick 1. Okay. So, pag refresh natin to, ayun, may image na tayo. So, pag nire-resize natin, automatic po yan, nagre-resize po yan. No? Ayan po, nagre-resize po yung image natin. So, hindi po yan liliit or lalaki. So, depende po yan sa device, maging cellphone man or tablet man. Okay, so yun po. Yun po yung basic ng Bootstrap. Kukopyahin po to. So, pag may internet connection po kayo, automatic po kayo nito. Pero pag naka-offline kayo, wala kayong internet connection, pwede po kayo mag-download ni Bootstrap. And then, lagay nyo lang yung eto, location niya. Halimbawa, ito, location ni jQuery. Saan ba makikita? Eto, saan ba makikita si library or si Ajax? Saan ba makikita si Bootstrap? So, instead na HTTP yung ilalagay nyo dito, ang ilalagay nyo is yung directory niya kung saan siya nakalagay. Okay? So, lakihan nga natin. So, again, kung wala kayong internet, then gusto nyo gumamit ng Bootstrap, ida-download nyo lang si Bootstrap directory. Okay? So, download nyo si Bootstrap directory, palitan nyo lang to ng location po. Kung saan nakalagay si jQuery, nakay Bootstrap, si Ajax, at saka ito, si Bootstrap folder. So, yan lang po yung papalitan nyo. Okay? So, okay po, that's complete our project. So, yan po yung part number 5 ng project natin. So, try po natin, no? Try po natin dito sa device natin. So, turn on lang muna natin ha. Ano ba yung current status natin? Naka-turn off, naka-turn on. Naka-1 lahat. So, ito turn on natin. Turn off na natin to ha. Turn off. Ito, yung web application natin, si kung ita-type din naman natin index.php, the same pa rin yung lalabas. So, kahit may index.php or wala man, the same yung lalabas. Okay? So, turn on, turn off, turn off. Ayan po. So, ibig sabihin, nagiging 0 po to. Ayan po. So, kung nakikita nyo, may display po dito, pwede po nating tanggalin to. Saan ba ito makikita? Diyan po sa code natin na PHP. Ito po. Saan ba? Yung record, ito si echo. Pwede pong tanggalin natin, wag na lang para may indicator tayo. Pero pwede po natin tanggalin to or pwede po natin i-comment. Ito po, pwede natin i-comment. Ayan po. Para mawala po yung record, pero okay din naman para may update tayo, no? Just for testing. So, ayan po. Kung gusto po nating gawing message, ilagay natin sa baba, pwede din naman lagay natin sa baba. No? Gagamit tayo ng span messaging. So, halimbawa, no? Span messaging, for example. Paano po ba? Span HTML. Para pang message po yan. Ito po, no? Yung span. Ayan. Ngayon, under sa span, lagyan natin ng PHP para yung PHP message niya is galing doon sa baba. So, lagyan natin sa baba to, sa button natin. Ito po. Tanggalin lang muna natin to. Paragraph lang yung gagawin natin. Ayan po. Dito, lagay natin yung message natin. Si PHP po yung lalagay natin dito. Ano pa? PHP tag. Okay. PHP. Balik ka data. Sama si PHP. Ayan. And then close natin. Ayan po. Then, lagay natin dyan si message. Dito po, lagay tayo halimbawa. Meron tayong global variable na message po.
lagyan natin ng message. Yung initial value niya is, ano po, wala po. Pero pag nag-update siya, yung message niya, eto, instead of record, yung message niya is magiging, eto, message is equal to, ayan po, magiging record po. Or else, kung hindi man nag-update, error po yung sasabihin niya. So, lahat po ng button, lalagyan po natin on, up 1, on. Ito, palitan po ng message. Ito po, lagyan natin ng message. Up, off po yan. Up, up to on. Saan ba yung up to on? Lumampas ata. Ito. Update successfully. Lagyan natin ng message. Ito po, message din po. Then, up to off. Ito po yung pang last button natin. Message din po. Then, message. Okay? So, dito naman, sa span, saan ba yung span? Ito. Dito natin ilalagay yung echo message po. Echo message. Ayun. So, pagka-run po natin ito, halimbawa, ha? Ito. Refresh natin. Ayan po. Mayroon na po tayong data update po sa baba. Ano ba yung yes? Ba't may yes? Ito pala. Tanggalin natin ito. Ayan. Ayan po. Pag on natin, successfully updated successful, no? On, update successful din. So, ibig sabihin, naka-turn on lahat to. Ayan po. Pag turn off naman natin, turn off successfully din, turn off successfully din. So, ibig sabihin, naka-turn off po to lahat. Ayan po. So, yan po. Diyan po nagtatapos yung sa coding po natin sa web application po natin. Now, i-connect po natin to sa hardware natin. So, paano ba? Paandarin po natin si Python, no? At saka itong si application. Ito si application, pwede mo siyang i-open, type mo lang yung, since kung naka-local siya, type mo lang yung localhost, yung IP ng localhost mo. So, yung laptop po is yung localhost natin. So, tingnan po natin yung IP niya. Control R, Windows R lang po, or yung CMD. Saan ba? Ito. Type ka lang CMD. Prompt mo si CMD. And then IP config mo dito. IP config. Ayan po. Yan po yung kanyang, mag-define natin ha. Yan po yung paano mo tingnan yung IP mo ng server mo. IP config po. So, pagka-enter mo, saan ba? Ito. Enter mo. Ito po yung IP natin, 1.8. So, kung sa cellphone naman, kung titingnan natin sa cellphone, 1.8 din yung ita-type mo. So, dito lang, type ko lang. Halimbawa, no, dito sa incognito natin, ito yung ibang device natin, for example. So, type natin, yung localhost natin is 192.168.1.8. Yan po. And then, yung pangalan ng folder natin, si My Project. Ayan. Pagka-enter po, lalabas po yung application natin. Ito po. So, ito po yung pwedeng cellphone natin to or pwede pong tablet natin to. So, ito po. So, try po natin ha. Try po natin. Open po natin yung IP config po. Again, IP config po para ma-check yung IP address ng server nyo. Okay. So, paraan po natin si Paraan po natin si Python na naka-PyCharm. Nasa tutorial number 4 po to. Okay, so run po natin to. Wala na po tayong iniba nito. Para po ito sa pag-uusap ni Arduino at saka ni MySQL. Si server naman at saka si client, si PHP po yung gagawa po. Okay, so ayan po. Connect po natin si Python. Open po natin si Python gamit yung PyCharm natin. Tapos connect natin to, no? Connect natin si serial para makita ni Python. Ayan po. So wala na po tayong iniba. Nasa tutorial number 4 po natin to. Sige, run po natin si Python ha. Ayan po, nagdara na po si Python. So, appliance 1, currently 0. Currently 0 din si appliance 2. By the way, may iniba po tayo ng konti pala sa code natin. Ito, time.sleep po. Nilagyan po natin ng 0.1 para po medyo may synchronization po si Python at saka si MySQL. Nagre-reklamo po kasi sa MySQL pag
pag masyadong mabilis yung access ni Python. So kaya nga, lagyan natin ng konting delay na 0.1. Okay, so para gumana itong time.sleep, lagyan natin ng import time po dito sa taas. Okay? So yan po, yan lang po yung dinagdag natin sa code natin. Kasi nga, na-found out natin na nagre-reklamo si MySQL pag walang delay. Okay? So open po tayo ng application. Saan ba? Sa new, okay? New device tayo. For example, ito yung laptop natin or another device natin. Incognito po natin. Paano po? Tingnan po natin under sa CMD po natin. Open tayo ng CMD. Type lang po tayo. CMD. Open po. Then IP config to check the IP of your server. 192.168.1.8. So, type po natin. Pareho din po naman to sa cellphone at tablet. Type mo lang 192.168.1.8. / yung pangalan ng folder ng project natin. Pinangalan po natin yun ng My Project. Pwede nang walang index.php, automatic po yan pag may index ka. Ayan po, lalabas po yung ginawa nating project. So, pwedeng ganito kalaki si tablet, pwede din namang si cellphone, ganito kalaki. So, depende po yan, no? Pwedeng cellphone, pwedeng tablet. So, tingnan lang natin. Lagyan natin side by side ni Python. Ito po, si Python po. Side by side po natin. Okay, so lagyan natin side by side si Python at saka si client natin para makita natin yung output niya. Okay? So, halimbawa, turn on natin. Okay, so nagto-turn on po si appliance 1. Turn on po natin sa appliance 2. Ayun po, nagto-turn on po. No? Kung i-magnify po natin, kita po natin, under Python, nagto-turn on po. So, ibig sabihin, nababasa po ni Python ano man yung ginawa ni client natin. So, halimbawa, si client natin or cellphone or tablet. To-turn off natin, doon pa rin, nagto-turn off po sa appliance 1. Turn off natin sa appliance 2, nagto-turn off din. Okay, so, lagyan natin ng power. Ito po, lagyan po natin ng power ito. So, power natin sino ba to? Si relay. Ayan po, no? Turn on. Ayan po, nag-react po si relay kung nakikita nyo. Ayan po, turn off, turn on, ayan, nagre-react po, on, off. So, lagyan po ng power tong appliances para makita po natin yung characteristics niya. Ito po, lagyan po natin ng power to. Okay, so, turn on natin, turn on, ayan po, turn on yung pangalawa, turn on, okay, nagto-turn on po, ayos po, di ba? Turn off natin. Ayan po, turn off po. Turn off din natin. Turn on po, turn off. Okay? So, on, off, on, off, on, off, off, on, off. So, halimbawa, yung client naman natin is gumagamit ng ng Microsoft Edge. So, the same pa rin, no? Ano ba yung server natin? 192.168.1.8. And then my project po. My project. Yung folder natin. Ito po. Kung nakikita nyo, si Microsoft Edge po yung ginagamit natin nito currently. Okay, so turn on natin. Appliance 1, turn on po. Appliance 2, turn on din po. Then turn off, then turn off. So, kahit anong browser yung gagamitin mo kasi nga si Apache server is cross-platform siya. So, gagana po yan. Okay? So, dyan po, nagtatapos yung tutorial natin sa project number 2. So, maraming salamat po sa panunood. So, huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe po. And then, pwede niyo pong i-share po to, no, sa friend you para marami tayong may alam. Okay? So, thank you po. Hanggang sa muli po. Paalam!